Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. May mga magagandang developments po dito sa balita na gusto kong i-share sa inyo in relation sa gambling. Sabi ko sa inyo, maganda't na pag-usapan ito sa mainstream and social media. And because of the public discourse on gambling, as a result mga kababayan nung missing sabongeros, o ngayon may mga actions na po yung ating mga authorities para sawatain po ang online gambling, kasi talagang sinisira yung buhay ng ating mga mamamayan, especially yung ating mga kabataan na nalululong na mismo. Maraming nalululong po kasi pinopromote ng mga content creators, mga celebrities. So ito yung aksyon ng ating gobyerno. So sabi dito, celebrities, influencers endorsing illegal online casinos get warning from CICC. So sabi dito sa balita mga kababayan ng ABS-CBN, celebrities and influencers na nag-endorse ng illegal online gambling, take note, you have been warned. According to ASEC Renato Paraiso, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, government agencies are convinced that some celebrities and influencers are part of a conspiracy to promote illegal online gambling. May sabuatan po. At sana, hindi lang yung illegal, pati yung legal po na gambling. Wag na online. Wag nang pinopromote po online. Kasi ang dami pong nalululong sa sugal. Sabi ko nga po mga kababayan, imbes kayo mag-online na gambling, online selling na lang po. Tulad ng ginagawa natin. Gusto ninyong magkapera? Mag-online selling kayo tulad nito. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Pwede kayo mag-invest dito. Kasi gadon din naman mga kababayan, di ba? Pumasok kayo sa online gambling para magkapera. Walang kasiguruhan dyan. Pero sa online selling, may kasiguruhan. Pag natutunan ninyo kung paano ibenta yung produkto, magkaroon ng magandang mindset po, mag-attend kayo ng mga training seminars. Tulad ko, ako nga po, retired na ako sa mainstream. Kung kailan tayo nag-retire, doon tayo attend ng mga training seminars para matuto tayo na magnegosyo, to mind my own business. Nakita naman po ninyo, nasubaybayan na siguro ninyo kung paano tayo nagsimula. At hindi naman sa pagmamayabang. Lahat ng utang namin po sa bangko, so dito sa bahay, lahat ito na nabayaran namin. At naka-acquire kami ng mga properties po. Nakapagnegosyo tulad ng aming colossal fitness gym. May car rental kami. Naka-acquire tayo ng tatlong sasakyan dahil sa pagbinta-binta. Di ba? Kinikwento ko ito hindi para magmayabang sa inyo, kundi para ma-encourage kayo, hindi sa pag-gambling, online gambling, kundi online selling po. Ganon dapat para makaiwas po sa problema. O ngayon, tama ito na ginawa, ipagbawal sa mga celebrities and influencers itong pag-endorse ng illegal online gambling. We are of the firm belief, sabi po dito sa balita, that they are part of the conspiracy sa pagpopromote ng illegal online gambling. So pwede natin silang hindi lang makasuhan pero mapanagot dito sa pagpapalaganap ng illegal online casinos. So sabi po mga kababayan ni Paraiso, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has a white list of accredited online gaming platforms, while the Philippine Charity Sweepstakes Office is the sole organization allowed to run charity games and lotteries. Sabi po niya, some endorsers of online casinos earn millions of pesos monthly, while some get a percentage of the revenue from referrals. Masyado kasi po tayo na naniwala sa tinatawag na easy money. Easy money, easy go. Dapat pinaghirapan po ang pera. Pag hindi natin pinaghirapan, madali ding mawala. Tulad ng pagtataya mga kababayan sa pagsusugal. Tama po? Ang dami nang nalululong sa sugal ngayon. Kaya kailangan talaga higpitan ito ng ating mga authorities at tayo natutuwa sa mga developments na to mga kababayan. CICC urges endorsers of online casinos to check
if they are backing legitimate gaming sites. Sa susunod, baka kayo na ang masampulan dito. If you are unsure, mas maganda na wag na kayo mag-endorse ng online gambling sites. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines earlier warned online gambling addiction is a new form of slavery that can be likened to drug addiction or alcoholism. O ito, kapapasok lang na balita. PAGCOR orders the immediate dismantling of all billboards in out-of-home gambling advertisement. So sabi dito sa balita, in order to regulate gambling promotions in public spaces, PAGCOR has ordered the immediate dismantling of all billboards in out-of-home gambling advertisement. We have given all our licenses and the stakeholders until August 15 to completely remove all gambling-related ads. Prior to that, stakeholders must also submit an inventory of their existing billboard and wallscape advertisement by July 16, sabi po ni PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco. So, maganda ito, mga kababayan, na mga aksyon na ginagawa ng ating gobyerno. Yan nagustuhan din ng ating mga kababayan, ng mga netizens. The sugal era is over, sabi po ni Rodsel Lopez Lipana. Sabi ni Cherry Leah Paringit Bagalanon, too late but good job. Sabi ni Nichols Amores Tura, include those media endorsers. Sabi ni Van Madraso, online gambling, online money laundering. Sabi ni Ronald DLC, Wamos left the room. Mga celebrity, mga kababayan, tapos mga influencers. Ang hilig mag-endorse ng mga mga online gambling. Hindi na makontento doon sa monetization nila, yung revenues nila sa YouTube and Facebook. Makontento naman po kayo. Paganday na lang ninyo yung mga contents ninyo para dumami ng dumami. Magsipag lang lagi, di ba? Hindi mo kailangan mag-involve pa sa endorsement ng mga online gambling para kumita ng maayos po. Using social media, diskarte lang tulad ng ginagawa natin. Go lang ng go. At sabi nga natin, imbes na online gambling, online selling po ang gawin ninyo. Pipili lang kayo ng magandang produkto. Tapos magsiseminar kayo kung paano ibenta. Paturo kayo sa mga magagaling. Ako nga, hindi ako nag-a-assume na magaling tayo sa pagbibinta nito. Nagpapaturo tayo, mga kababayan. And because na-acquire natin yung knowledge sa effective online selling, kaya tayo nagtagumpay. Di ba? Naging maayos yung ating cash flow. So hindi pa tayo nakasira ng buhay ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-promote ng online gambling. So nagustuhan nila. Nice move, sabi ni Nilo. Good job, sabi ni Chel. Good job, sabi ni RB Aguilar Birbon. Good news, sabi ni Balad JJ. At saka ni Giovanni. Ito i-share ko sa inyo. How gambling affects your life. Finances, mental health, relationships, isolation. Yan based ito sa studies, mga kababayan. Paano naapektuhan yung buhay natin, ang buhay ng ating mga kababayan. Yan spending more than you want on gambling, struggling to find the money for bills, taking out loans to cover gambling debts. Yan ang usual consequences ng pagsusugal po. Wala nang pambayad sa mga bayarin sa bahay kasi nagamit sa pagsusugal, lubog sa utang. Yung iba, pati mga gamit sa bahay, ibinibenta para mabayaran yung utang kasi baka may mga banta na. In worse, tingnan ninyo nangyari doon sa mga missing sa Bungeros. Matindi po. Pinagpapatay, yung iba sinunog yung katawan, nilagay sa sako, hinulog doon sa Taal Lake. You see? So nakakaisip gumawa ng krimen, mga kababayan, dahil sa pagsusugal. What about sa mental health, extreme emotions or mood swings? Feeling that gambling is the only thing you enjoy to the exclusion of other things. Using gambling as a way to deal with other problems or emotions in your life. Difficulty sleeping, hindi na makatulog kasi problematic siya. Feeling depressed or anxious. Having suicidal thoughts
thoughts. Kung nabankrupt yung hanap buhay niya, natanggal sa trabaho, at tulad ng yung unang ikuninto natin na nalulong sa sugal, natanggal sa trabaho. So, ang resulta, na-depress, naisip na mag-suicide. You see? Pag-abot naman sa relationship, mag-asawa o sa magulang, arguing more with your partner or family, especially about money. Being preoccupied with gambling and finding it difficult to focus on other things, spending less time with people and more time on gambling, lying to friends and family about losses, stealing money from friends or family to gamble with. Ang iba nga, pinagnanakawan. Sarili niyang bahay, pinagnanakawan. Sariling magulang, pinagnanakawan. Pati mga gamit, nagawang ibenta. You see? So, kasi nalulong na sa nalulong na sa sugal. Baka may banta doon sa mga kapustahan. So, naisip niya na magnakaw para may pambayad siya. At tulad noon mga kababayan, yun ang pinaka-worst. Yung missing sa Bungeros po. Yan Dahil sa pagkalulong sa Isabong, PNP, more families of missing sa Bungeros file complaints. So ano pa, ang pagsisisi ay talagang nasa huli po. Wala na, patay na. O ngayon, humingi sila ng hustisya. Hindi na agapan po ng magulang. Siguro tinatago din ng mga anak o member ng family na nalulong na pala sa Isabong. Ayun, nag-cost mga kababayan ang kanilang buhay. Yan more families of missing fighting enthusiasts o sa Bungeros troop to the PNP CIDG sa Camp Crame kahapon. We are here to give our affidavits for our complaints against the people possibly involved in the disappearance of our family members, sabi po ni Cha Lasco sa interview. While she did not give further details about her affidavit, Lasco said her complaint was distinct from the complaint previously filed by her brother's partner. So sabi po ni Lasco na siya at mga relatives ng ilan pang mga missing sa Bungeros, nakipag-usap sila kay whistleblower Jolly Patidongan. In separate interview with reporter, sabi po ni Elma, she intended to file a new complaint after her family member's partner allegedly accepted a settlement. Kaya siya dumulog muli sa PNP CIDG, siparado yung complaint kasi settlement na pala, kwinarta na lang siguro. Ariglo, yan ang problema. Di ba? Hindi siguro nagustuhan siyempre ng mismong kapamilya. Ang nakipag-settlement, yung kapartner man lang po. Sinabi mong kapartner, kalib-in ng kanyang kapatid. Kaya ngayon, dumulog sila sa PNP CIDG para mag-file ng separate complaint. So patuloy nating susubaybayan ito mga kababayan na issue ng missing sa Bungeros kasi importante na may matutunan tayo na leksyon sa buhay para po hindi na tayo magkamali sa ating mga future actions in life. Kaya dito natin ito pinag-usapan sa Life with Dan TM. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito po sa ating bagong channel, click subscribe po ninyo. Ako po si Dante Maravillas. Lagi po nating tatandaan, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.